Alright, magandang araw sa inyo internet world. So makikisali tayo sa usapan ngayon tungkol dito sa mga mali-maletang di umano'y ebidensya daw mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyo internet world. So makikisali tayo sa usapan ngayon tungkol dito sa mga mali-maletang di umano'y ebidensya daw mga kapatid. Sinabi kong daw at sinabi kong di umano'y dahil lahat ng to ay alleged at wala pang matinding pruweba na magpapatunay kung totoo man o hindi ang sinasabi ng dating Congressman Saldico. Pero bago pa man yan, marami nang umuugong mga vlogger at mga eksperto mga tol sa mundo ng internet ang nagde-debunk na doon sa sinasabi ni Saldico na di umano'y ito daw ay mga mali-maletang ginamit para i-deliver yung mga basura, which is yun yung mga pera mga tol, no? So eto mga kapatid, may mga napanood akong mga vlogger na mga matitinding vlogger na dito sa internet ang nagde-debunk nga doon sa mga ipinapakita no ni Saldico. At isa na doon sa napansin nila etong induction sticker dito sa sasakyan na nandoon sa picture mga tol. At ang sinasabi nga daw, induction sticker mga tol dito daw sa induction sticker nakalagay 8L960. Ang 8, alam naman natin, syempre yan ay sa House of Representative. Tapos ito daw L is tumutukoy kung saang region, which is Davao region, na ikino-connect nga nila mga tol sa isang kongresista na taga Davao mga tol. Bago natin to simulan, gusto ko lang linawin sa inyo mga kapatid, kung ikaw ay matagal nang nanonood sa atin, alam nyo namang hindi ako pro doon sa kongresistang taga Davao o kung sino man yung mga taga Davao mga tol, at hindi rin ako pro sa kahit na sino mang politicians. Gusto ko lang kasing linawin no, para doon sa mga nalilito na walang kinalaman ng induction sticker doon sa plate number. Okay? Kasi ang nakalagay dito, mali ata ang deliver si Saldico at Guteza. Sabi rito, good day sir, di pala makakasend picture dito yung conduction sticker ng sports car sa video ni Saldico ay Davao Region. Naka-address at House of Representatives may-ari kasi 8L960, 8 represents the congressman ang may-ari at L naman is to LTO code Davao Region. Medyo nalilito ata ang marami nating mga kababayan sa pinagkaiba ng induction sticker at saka doon sa actual plate number. Okay? Kasi marami nagsasabi, meron ako isang napanood na vlogger, hindi ko napapangalanan mga tol. Sabi, ito'y hindi hindi kalokohan, ito'y facts. Facts daw, katotohanan ibig sabihin. Pero gusto ko lang sabihin, mali siya. No? Mali siya mga kapatid. Ayon nga sa isang post ng isang kilalang car vlog din mga tol, etong Visor. Yan, search nyo na lang Visor. So, according to our LTO contact. So, according daw sa kanyang LTO contact, teka, paano ba palalakihin to para makita nyo lalo, no? Ayan. Sabi niya, according to our LTO contact, the letters on the conduction sticker don't necessarily correspond to the region of the vehicle's provenance. Ibig sabihin mga kapatid, mali rin etong nakalagay dito. Yan, etong nakalagay dito. Na eto daw dahil lang nakalagay dito. Actually, hindi nga mukhang 8 yung nandirito kung makikita ninyo Ayan putol yung ibabaw Saka ano ba itsura ng actual na conduction sticker? Para dun sa mga walang sasakyan Para dun sa mga walang kotse. Bigyan ko kayo ng sample ng itsura ng conduction sticker. So ganito ang example ng mga conduction sticker sa Pilipinas. Kung nakikita nyo, hindi naman kasi number talaga yun nandoon sa gilid. Dalawang digits yon mga tol. Ayan, ito example. 2 digits yan. AA, hindi isang number dalawa yan. AA or D1 or ano pa ba? O, halimbawa, ito yan. AB,
Dalawang digits yan o dalawang karakter ang nandirito lagi sa gilid. So kung nakikita nyo, balikan natin yung nandirito. Yan, kung balikan natin yung nandirito mga tol na nakalagay 8 daw yan. I believe no, dalawang karakter din yan na magkapatong. Katulad halimbawa nung ipinakita ko kanina, yan, ganyan. So hindi yan 8. Okay? At saka kung 8 man yan mga tol, hindi pa rin yan nangangahulugan na ito ay pagmamayari ng House of Representatives kasi yung number 8 nilalagay yun dun sa official plate number. Okay? Hindi sa conduction sticker. O ngayon, magtanong pa ulit tayo sa AI naman tayo magtanong kasi eto meron na tayong nabasa eh. According daw sa kanyang LTO contact, the letters on the conduction sticker don't necessarily correspond to the region of the vehicle's provenance. O galing mismo yan sa visor ha. Ngayon, magtanong naman tayo sa AI kasi mahilig na mga tao ngayon sa AI eh. Magtanong naman tayo sa AI. Eto na tanong ko. Sabi ko kay AI, ayan o. Can you tell from a vehicle's induction sticker whether it is owned by a government official or which region it is registered in? Yan ang tanong ko ha, Tagalogin nyo na lang. Short answer, no. Sino may sabi niyan? Si ChatGPT. Baka mas matalino kayo kay ChatGPT, wag nyo na lang paniwalaan, di ba? You cannot tell whether a vehicle is owned by a government official or which region it is registered in just by looking at its induction or conduction sticker. Sabing ganon. Here's why. What a conduction or induction sticker actually shows. Basahin natin. A conduction sticker, often called induction sticker, is assigned by the dealership before the vehicle is officially registered with the LTO. It usually contains a series code unique to the manufacturer, dealership, a numeric sequence unique to the unit. Sabing ganon. It does not encode, nakalagay, it does not encode the identity of the owner. Litin ko it does not encode the identity of the owner. So paano nyo naman masasabing congressman ang may-ari nun? Diba? Whether the owner is a government official, the vehicle's plate number, the region or LTO district where it will be registered. Ngayon, bakit natin to sinasagot? Bakit natin to binavlog? Para ba ipagtanggol yung nandoon sa Davao? Hindi. Para lang mga tol, magkaroon tayo ng iisang pagkakaunawa. Hindi kayo masyadong nagpapapaniwala doon sa mga vlogger, lalo-lalo na kung ang pinapakalat nila is mali. Diba? Mas mahalaga kasi mga tol, total, lahat naman tayo may access na sa internet. Bago kayo maniwala doon sa mga pinapanood nyo, i-search nyo rin sa internet kasi. Diba? Ang dali-dali lang mag-Google, ang dali mag-chat GPT, ang daling maghanap sa AI. Why it doesn't reveal government ownership? Sabing ganon. Government vehicles are identified after LTO registration. Usually by a red plate. Sa plate number nakikita mga kapatid hindi doon sa induction sticker. A red plate, SAA 1234 style o a government agency seal optional, a decal or marking varies. None of these indicators appear in the conduction sticker. Why it doesn't show the registration region? Registration, kasi mga kapatid may nagsasabi dahil letter L daw yung nandoon sa conduction o induction sticker, dahil daw galing daw yun sa Davao. Pero ang sabi rito, registration region is only known once the vehicle received a license plate. Actually, pag natanggap mo nga yung license plate, pwede mo nang tanggalin yung conduction sticker na yun eh. Diba? Pwede mo nang tanggalin yun. Yung sasakyan ko, wala nang conduction sticker eh. An official certificate of registration, CR, the conduction sticker is issued before this exit. Kaya nga nakakahiya doon sa mga vlogger na nakapost pa rin yung kanilang pinagmamalaki na kanila daw nakita. Matatalas ang kanilang mga mata at nakita nila. Ulitin ko mga tol, hindi ko to sinasabi para sabihin totoo yung sinasabi ni Saldico. Don't get me wrong Hindi nyo kailangan paniwalaan yung sinasabi ni Saldico. Pero hindi nyo ring dapat paniwalaan yung mga maling information kasi mga kapatid, dapat general knowledge to eh. Dapat alam ng lahat to. Kaya nga imagine nyo, bakit hindi pinupuna
nung mga nasa Kongreso o nasa Senado yung conduction sticker na yun. Kasi alam nila. Sino lang ba pumuna yung mga vlogger lang. 'Di ba? Malalayo tayo sa katotohanan yan mga tol. Ang hinahabol natin pare-pareho rito is kung sino talaga yung totoong mastermind. Kung sino talaga yung totoong nagkasala sa Pilipinas. Ngayon, kung tutulong yung mga vlogger para pagtakpan, para ilihis, to the point na mali na yung information na sinasabi nila sa taong bayan, na kunyari daw etong conduction sticker na to dahil may nakalagay daw na 8L, nangangahulugan daw ito'y galing sa congressman. At dahil may L, ito daw ay nangangahulugan na galing sa Davao. So may pirupunto sila. Meron silang gustong pagbintangan mga tol. Diba? Again mga kapatid, ako wala akong pinagbibintangan na kahit sino. Wala akong pinagtatakpan na kahit sino. Pero gusto ko lang linawin sa inyo at gusto ko lang itama kung ano yung mga mali ninyong mga napapanood at mga mali ninyong nalalaman. Again, may mga mali rin ako napapanood at mali ako nalalaman pero di na para ibahagi sa inyo, di ba? Kasi una-una, isa-search ko muna siya. Unang-una, aralin ko muna siya. O tulad na lang halimbawa nito, mga tol. O kung duda kayo sa sinasabi ko, di duda rin kayo rito sa sinasabi ng LTO contact ng visor. At lalong-lalo na, higit sa lahat, baka mas matalino kasi kayo kaysa rito sa AI. O, nakalagay sa AI, ayan napakalinaw. O. Sa makatwid, mga kapatid, etong conduction sticker ay wala talagang kinalaman kung sino man ang nagmamay-ari nitong sports car na nandirito. O gusto ko lang linawin sa inyong lahat yan ha. Kaya mali etong nakapost dito, mali ata ng deliver si Zaldico at Gutesa. Kasi pinapalabas nila ito daw ay pag-aari nung congressman na nandoon sa Davao dahil nga rito sa conduction sticker na nandirito. So again mga kapatid, mali Tapos meron pa akong nakita, isa pa. Ano ba naman to? Ayan ebidensya alert. Meron pang isang kumakalat ngayon. Tingnan natin isa-isa mga kapatid para ano lang tayo, para patas lang tayo lahat. Eto sabing ganito, late Representative Yeda inherits workload from Javi Martin. So eto, merong picture siya ritong pinapakita. Which is alam nyo na kung kaninong picture to, di ba? Family portrait. Which is sabi, eto daw yung picture na nandirito sa gilid. Ngayon, pwedeng may magsabi sa inyo, AI yan. Well, kayo na bahala humusga kung AI yan o hindi. Pero may mga maleta rin dito sa gilid. Ayan ito yung mga maleta dito sa gilid. May mga numbering dito. Tapos dito sa gilid, meron daw picture. Which is yun na nga, yung pinakita rito kanina. Ito daw yung picture na nandiyan. Meron pa ako isa pang nakita, yung ibang mga maleta naman daw bagong bili pa lang daw kasi hindi pa natatanggal yung price tag. Well, wag na rin natin pakialaman mga kapatid yung tungkol doon. Bahala na lang din kayo humusga. Hindi naman yan yung topic ko Ang topic ko is yung about dito sa conduction sticker na hindi doon nalalaman. Yun lang yung gusto kong ipunto. Hindi doon sa conduction sticker nalalaman kung saang rehiyon o kung sino ang may-ari nun. Malalaman yun mga tol doon mismo sa official plate number. Kaya doon sa mga vlogger na nag-vlog nun, di ba? Be responsible tayong lahat, di ba? So eto mga kapatid etong pinapakita ko sa inyo hindi ko pinatototohanan at lalong hindi ko rin pinasisinungalingan. Bahala kayo humusga kung ano ang masasabi nyo rito. Kung ito ba ay totoo o hindi. So yun lang naman mga kapatid, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.